Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Picoin Network. Yan, isa po itong crypto project na nagsimula pa noong taong 2019 at hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin dahil sa mga delay at mga hamon na kinakaharap nito. Pero ang tanong ay bakit nga ba maraming Pinoy crypto enthusiast ang interesado dito? At ano po ba ang bago tungkol sa kanilang open network launch na sinasabi po nilang making excellent progress? Ayan, ayon po sa kanilang team. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin sa kung ano po ang Pi Network at paano po ito gumagana. Yan, para po ito sa mga hindi pa nakakakilala sa Pi Network. Yan, ang Pi Network ay isa po itong crypto project na nagbibigay daan sa mga tao na mag-mine or magmina ng cryptocurrency gamit lamang po ang kanilang smartphone. Oo po, tama ang narinig ninyo. Hindi muna natin kailangan ng mga mamahaling mining rigs o mataas na kuryente para makapag-mine dito kay Pi Network. Sa simpleng pag-download lamang ng kanilang app, maaari na po tayong mag-ambag sa network sa pamamagitan lamang po ng pagpindot sa mine button nito araw-araw. Ayan. Pero hindi po ito katulad ng traditional na mining na gumagamit po ng proof of work tulad ni Bitcoin. Sa halip ay gumagamit po ang Pi Network ng tinatawag po nilang Stellar Consensus Protocol na mas may energy efficient at saka angkop para sa mga mobile devices. Gayunpaman, wala pang aktual na halaga o paggamit ang Picoin dahil nasa enclosed mainnet pa ito hanggang ngayon. Ngayon ay ano naman po ang open network at bakit po ito mahalaga? Ang open network naman ay ang inaasahang magiging milestone para sa Pi Network. Ito po ang yugto kung saan magiging bukas na ang kanilang blockchain sa publiko at magagamit na ang kanilang native token. Gayunpaman ay may kondisyon po ito. Kailangan munang makumpleto po ng 15 million users ang kanilang KYC verification at ito po ay ma-migrate sa mainnet bago po tuluyang buksan ang open network. Kaya yan po yung kondisyon. Kailangan po talaga na makumpleto yung 15 million users yung kanilang KYC verification. Kaya kung pag hindi mo pa natatapos ang iyong KYC verification, ay gawin mo na. Ngayon, ang deadline para dito ay ilang beses na pong naurong. Ayan, kasi inurong po yan kasi hindi po umabot sa 15 million users yung mga nakapag-KYC. Kaya ang pinakahuling petsa ay noong pong January 31, 2025. Ayon po sa team ay kailangan daw po nila itong gawin upang masiguradong handa ang lahat para sa launching ng open network sa unang quarter ng taon. Kaya yan. Ngayon ay ano naman po ang mga criticism na kinakaharap ng Pi Network ngayon. Ayan. Habang marami pong excited sa Pi Network ay hindi rin po ito ligtas sa criticism. Kaya yan, meron pong ilang mga issue na ibinabato laban sa project na ito. Una ay ang mabagal na progress. Ilang taon na po kasi ang lumipas simula nang magsimula ang Pi Network pero wala pa rin itong malinaw na timeline para sa official launching ng kanilang token. Pangalawa ay hirap po sa KYC verification. Maraming users ang nahihirapan po sa proseso ng Know Your Customer or KYC verification. Dahil dito ay hindi sila makapag-integrate sa mainnet. At ang panghuli ay ang kakulangan po sa transparency. Hindi po sapat ang impormasyon tungkol sa development ng Pi Network at ang tunay na halaga ng kanilang token. Gayunpaman ay sinasabi po ng team na sila ay making excellent progress at nagbigay sila ng dedicated Telegram chat para sagutin ang mga tanong ng mga users.
Ngayon ay bakit nga ba popular pa rin ang Pi Network kahit na sa kabila ng mga criticism? Kahit marami pong mga negatibong komento ay hindi po maikakaila na sikat pa rin ang Pi Network, lalo na dito sa Asia. Sa katunayan, ang kanilang app ay may mahigit 100 million downloads na. Isa ito sa mga pinakasikat na crypto projects sa South Korea, kung saan ay mayroong pong mahigit 1.3 million users. Kung ikukumpara po natin ay mas marami pa silang users kaysa sa ilang mga malalaking crypto exchanges tulad po ni Binance at Coinbase sa nasabing bansa. Ang pagiging accessible at saka user-friendly ng Pi Network ang pangunahing dahilan kung bakit marami ang naaakit dito. At ngayon, ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado dito kay Pi Coin? Para sa atin, ang pag-asa po ay nasa potensyal ng open network. Kung tuluyan pong maging matagumpay ang launching nito, maaari itong magbigay ng bagong oportunidad sa mga gustong sumubok ng cryptocurrency. Pero wala pong sapat na resources para sa traditional na mining. Gayunpaman ay dapat din tayong maging maingat dahil wala pang aktwal na halaga ang Pi Coin. May mga risk o panganib na maubos po ang oras at effort ng mga users kung hindi po maging matagumpay ang project na ito. Isa pa, ang delay sa timeline ng kanilang development ay maaring magdulot ng kawalan ng tiwala mula sa community. At ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking palagay, ang Pi Network ay isang interesting naman po pero risky na project. Positibo po ang ideya nito na gawing accessible ang cryptocurrency mining para sa masa. Pero ang kawalan ng malinaw na roadmap at transparency ay maaari pong magdulot ng alinlangan. Kaya kung ikaw po ay isang Pinoy crypto enthusiast, mahalaga pong mag-research ng mabuti at huwag pong umasa lamang ng todo sa mga pangako ng project. Tandaan, ang pag-i-invest po sa cryptocurrency ay may kasamang mataas na panganib o risk. Kaya naman ay maglaan lamang po tayo ng oras at resources na kaya nating mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.